Ngayon naman ay pag-usapan natin ang significance of the study. So sa pagsusulat ng ating significance of study, so nasubukan nyo na isulat to sa alam na itsura niya, no? So bakit nga ba importante natin sinusulat ito? So ang section na ito ay nagbibigay ng dahilan upang ipakita kung paano ba magbe-benefit ang iba't ibang tao at iba't ibang grupo ng tao doon sa iyong research study. Pwedeng yung school, pwede yung mga other sectors, government sectors or private sectors, pwede yung community. So, ang significance of study, pwede natin isulat siya in a way na in practical, in methodological, or theoretical sense. So, ang significance of study naman natin, okay, pwede isulat siya in topical arrangement or enumeration format. So, kadalasan naman ay sinusulat natin to in topical arrangement or in paragraph, no? At sinusulat natin siya from specific to, from group of people hanggang dun sa dulo. Ang kadalasan natin nakikita sa dulo ay yung future researchers. So kapag sumusulat tayo ng significance of the study, at ito naman ay experimental research, na ipapakita natin kung gaano ito kapaki-pakinabang sa iba't ibang larangan o namula doon sa inyong results. So sinasabi na ang inyong significance of the study, bakit ito ay mahalaga sa inyong, bakit naging mahalaga itong pag-aaral na ito para sa kanila. So paano nga ba tayo susulat ng isang significance of the study? Kadalasan, mga 3 sentences to 1 paragraph, no? So, for example, yung private organization of company involved in study, staff, heads, administrator, population of the participants, and other researchers. Ipaliliwanag nyo, paano nga ba makakatulong itong study nyo sa kanila. Okay po? So, ano ba yung ginagamit nating panimulang salita na pwede nating ilagay doon sa portion ng significance of the study research section? So, pwede tayong magsimula sa the findings of the study will be useful to the following entities. Okay? For example, this study will contribute to the students because it helps to understand better why the water filter system is important. Okay? So, in the community naman, in the absence of mga electrical water system, pwede silang gumamit ng homemade water filter system na kung saan ay hindi nila kakailanganin ang mga malaking mga makina. Okay po? Or next, pwede rin tayo maglagay ng the study will benefit to the following groups or individual. Kung tinutukoy natin ay group of people. Okay? So ano nga ba ang dapat nating ilagay pa sa inyong significance of the study? Unang-una, kailangan nating ma-identify sino ba ang magiging beneficiaries ng study. Pangalawa, paliwanag din nyo in practical way paano sila magbe-benefits pag binasa nila ang inyong research or pag ginawa nila ang inyong procedures. O kaya naman ay pwede nyong ipakita ang contribution ng inyong study sa field ng science, sa field ng teaching, sa field ng agriculture, or sa field ng business. Depende nga, okay? Depende kung ano man yung pinili nyong category ng inyong research title. Okay? Another thing is that, in writing your significance of the study, pwede nyo ring i-relate ang inyong research gap. So, ano ba ang kulang sa mga naunang pag-aaral na natutugunan or nasagot ng inyong experiment? Another thing is that, pwede rin kayong mag-mention ng scope ng inyong result ng inyong study. Maaaring yung result ba ay magbe-benefit sa inyong local community or pwede nating i-transfer pa itong results ng study nyo into larger population or in a larger community. At pwede rin nating ibigay ang kahalagahan ng resulta ng inyong study kung paano ba magiging basis ang inyong research para makapag-produce ng panibagong solution or panibagong program. So yung result nyo, pwede siyang maging baseline para makapag-produce pa ng another research. Okay po? Kadalasan, mga 2, 3, 4 na sentence ang pwede natin ilagay sa significance of the study. In 2 sentence, pero dapat complete detailed, no? I-encourage nyo yung inyong readers as you write your significance of the study na napakahalaga na malaman nila o basahin nila ang inyong research. So, dapat persuasive o mas nakaka-encourage yung pagsusulat ninyo ng significance of the study. So, bakit mahalaga? Kasi unang-una mga anak, itong inyong research study ay pwede natin i-publish. Pwede natin gawing journal article. No? Maraming pwedeng makabasa na inyong research. Kung gusto niyo i-publish natin, pwede natin i-publish. Basta siguraduhin lang natin na tama yung mga resulta na isinusulat natin, tama yung mga ginamit nating mga procedure, tama yung mga pinili nating statistical test, so that, no, proud na proud tayo na ipakita yung reasons bakit mahalaga itong ating research. Okay po? So, importante na sinusulat natin ang significance of the study. So, in short, dapat malinaw nating maipakita kung gaano ba kapaki-pakinabang at paano sila magiging beneficial once they have to give time to read your research paper.
So bakit mahalaga ang resulta ng iyong experiment? Okay po?